Siguro ang pag-aaralan natin sa hapong ito, di ba? Kung narinig natin yung katagang Christ fulfilled the law, unang-una, papasok agad sa ating isipan kinancel na ba ni Jesus yung mga patakaran? Tinanggal na ba ni Jesus yung mga palatuntunan? Kailangan na ba, ibig bang sabihin, hindi na tayo susunod doon sa mga bagay na mga binigay niyang mga rules na kanyang itinakda sa atin. Kanya sa gabing ito, subukan nating pag-aralan yung karamihang pinagdidebatehan sa iba't ibang denominasyon. Kanya ang gusto kong i-share sa hapong ito ay doon sa Matthew 5 verse 17 na sinasabi ron, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Dito sinasabi ni Jesus sa mga tao, sa kanyang mga alagad, sabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Sabi niya, naparito ako hindi upang ipawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Kanya sinabi, I did not come to abolish the law, but to fulfill the law and of the prophets. Kanya dito, gusto kong pamagataan na Christ fulfilled the law. Tinupad ni Kristo ang kautusan. Pero bago tayo pumunta dito sa key verse, dapat kailangan talaga natin makuha yung context nito, yung contextual ng buong verses na ito Kaya kung titingnan natin, kung pag-aaralan natin, bago yan lumabas sabi dun sa Matthew 5:13 ni Jesus sa kanyang mga alagad ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Nasabi rito ni Jesus, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawala ng alat ang asin, sabi, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya ano sabi? Anong ginagawa sa kanila? Sabi, tinatapon na lamang at tinaapakan ng mga tao. Kanya dapat pala, ang bawat mananampalataya ay dapat magsilbing asin. Na ibig sabihin ang bawat Kristiyano dapat ay nagpapanatili ng kagandahang asal sa lahat ng tao. Bakit? Para hindi daw mawala yung alat. Para daw hindi masira yung patutuo at yung buhay Kristiyano. At sabi kung ang bawat Kristiyano ay hindi na magsisilbing asin, wala nang makitang kagandahang asal, sabi ano gagawin? Sabi itatapon at aapakan na ng mga tao. Kanya nga dapat pala ang bawat Kristiyano, sabi ni Jesus kagaya ng asin na ang bawat madikitan natin, ang dapat masharean at mabahaginan natin ng mabuting balita, dapat makuha yung biyaya. Bawat malapitan natin at mabigyan ng patutuo, dapat makamtan nila yung kaligayahan at katotohanan ng ating Panginoong Hesus. Bilang asin ng sanlibutan, dapat tayo yung nagbibigay ng alat o tayo nagbibigay ng timpla sa mga taong nakapaligid sa atin. Na dapat yung salita ng ating Panginoong Hesus, masakit man o hindi, dapat ito'y tumatagos, nanunuot, saan? Doon sa mga taong nasa kadiliman, sa mga taong napapahamak, doon sa mga taong naliligaw, at narito sa magulong sanlibutang ito. Ibig sabihin, tayo bilang inahalin tulad na asin ng sanlibutan, dapat
tayo yung sasaway, tayo yung magpapayo, tayo yung magbibigay ng lasa at kulay doon sa mga taong naliligaw ng landas at nawawala sa pananalig. Bakit? Dahil kung magkagayon, sabi nga at hindi natin ginagampanan yung pagiging asin ng sanlibutan, sabi, tayo ay wala ng halaga, wala ng kabuluhan ang pagiging isang mananampalataya natin. Kanya nga sinasabi, pag hindi natin ginampanan yung pagiging asin ng sanlibutan ito, sabi, you are good for nothing but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Itatapon na lamang tayo. Kanya nga sabi sa verse 14, you are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Kanya, kung titingnan natin, na bilang mga ilaw ng sanlibutan, hindi tayo pwedeng nakatago sa lihim. Dahil sabi nga, yung lungsod na nasa bundok, sabi, nasa ibabaw, nakatayo sa ibabaw ng bundok, sabi, hindi mo ito pwedeng itago. Kanya ano sabi sa verse 15? Sabi sa verse 15 neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Ibig sabihin nito, sinasabi ng talatang ito, pinapaalala sa atin ni Jesus yung tungkulin ng isang mananampalataya na dapat magliwanag tayo, dapat nagniningning tayo, at hindi dapat tayo nagtatago sa dilim, bagkus tayo yung magbibigay liwanag sa dilim. Bakit? Upang sa ganun sabi, makita, matanglawan ng mga taong walang moral at nasa espiritual na kadiliman. At sabi, sa ating pagliwanag, sabi, ay makikilala tayo bilang ulirang anak ng Diyos na malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masama. Yun pala yung sinasabi niyan na dapat neither do men light a candle and put it under a bushel, but unto a candlestick. Ibig sabihin, dapat pala, tungkulin natin yung tayo yung nagliliwanag sa dilim. Tayo yung nagniningning, nakagaya ng bituin sa langit. At hindi nakatago. Dapat sa atin nakikita na dapat yung moral na buhay, yung spiritual na buhay, dapat nakikita sa atin. Nang sa ganon, makikilala tayo na dahil tayo nagliliwanag, sabi? Tatawagin tayong anak ng Diyos. Pupurihin nila yung ating amang nasa langit dahil nakikita nila na walang kapintasan kahit nasa gitna ng liko at masamang sanlibutan. Kanya sabi sa verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sinasabi ni Jesus sa mga taong nakapaligid, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng tao. Kita nyo? Bakit? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kanya kung titingnan natin, sinasabi rito na ang bawat mananampalataya ay tinatawag ni Jesus na ilaw ng sanlibutan. At kanya kailangan, sabi, magpakita ang bawat tumatawag sa pangalang Jesus ng malinis at walang bahid duming pamumuhay. Kanya dahil kung tayo yung light of the world, dapat tayo yung liwanag na dapat susundan nang makita sa atin yung yung pag-ibig ng Panginoon, yung katuwiran ng Panginoon, yung habag ng Panginoon at katotohanan ni Jesus. At kung nakikita yung
pag-ibig, katuwiran, habag at katotohanan ni Jesus sa atin. Sabi, ginagawa natin sa ating puso sabi, dahil para sa ikaluluwalhati ng Diyos Amang nasa langit. Kanya kung babalik tayo ngayon sa main verse dun sa Matthew 17 na sinasabi, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am come not to destroy but to fulfill. Una, no, ano ba ibig sabihin ng fulfill? Kasi pag sinabing fulfill, ito yung ibig sabihin is playero. Nang ibig sabihin is to finish, tapusin, to execute, isagawa, to accomplish, to parin. Yun ang sinasabing ang meaning ng fulfill or para yun nga matapos. At yung ibig sabihin ng abolish sa salitang Griego ay katalo, na ibig sabihin is abolish, destroy, sirain, disintegrate, wasakin o pawalang bisa. Kaya sinasabi ni Jesus ito yung tungkol sa kautusan ang context nito huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Sabi niya na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi upang tuparin ang mga iyon. Yun ang purpose ni Jesus na sinasabi niya na wag niyong iisipin wag niyong aakalaing na parito ako para pawalang bisa ang kautusan tutusin ano ba yung kautusang tinuturo rito? Yung kautusan, ito yung law of Moses upang sabi niya, hindi ako naparito para pawalang bisa yung mga propeta o yung mga prophecies ng mga propeta. Sabi niya, naparito ako para hindi pawalang bisa kundi to accomplish, to fulfill, to execute yung salita ng Diyos. Kanya dito, sa talatang ito, nilinaw ni Jesus Sabi niya, hindi ko wawasakin, hindi ko sisirain, hindi ko ipapawalang bisa ang kautusan ni Moses at ang mga propeta. Bagkus sabi niya, eto ay isasagawa ko, tutuparin ko at isasakatuparan ko ito. Kanya nga, kung titignan natin, pag-aaralin natin sa Bible, sa Bible mayroong mga nakapaloob na batas ang Israel Ano yung mga batas na yon? Ito yung nakasulat doon sa Torah. Yung Torah, ito yung Jewish law or ito yung sacred tradition ng mga Hudyo. Dito sa Torah ay nakapaloob yung 5 aklat na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tutusin, etong Torah ay ito yung tipanan ng Diyos at ng Israel. Ito yung tipanan ng bansang Israel at ito yung mga biblical laws. At yung biblical laws na yan o yung mga kautusan na yan sabi, nahahati saan? Sa 3 kategorya. Ano yung 3 kategoryang yon? Tutusin, ano ba yung nakapaloob doon sa biblical laws? Una, yung moral laws. Pag sinabing moral, ito yung aral. Yung law ito yung batas. Kanya pag sinabing moral laws, ito yung aral ng kagandahang asal. Pag sinabing moral laws, ito yung wastong pag-uugali at alituntunin kung ano ang tama at kung ano ang mali na sumasalamin sa kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin dito sa moral laws nakapaloob yung 10 kautusan na tinutukoy doon sa Exodus 20. Diba? Na ito lagi nating nire-recite sa Exodus 20, diba? Ano yung nakapaloob doon sa Exodus 20? Ano sabi? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve me. For I, the Lord thy God, am a jealous God. Sinasabi, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sinasabi ron, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Diba? Ito yung utos na may kasamang pangako Bakit? Sabi,
Dahil sa pagsunod mo, sabi, may pangakong mahabang buhay at pagpapala. Kanya sinasabi rito, nakapalob dito sa moral law, dapat, kayo mga claiming Christians, kayo mga Hudyo, mga Jewish Christians, sabi, honor thy father and thy mother. That thy days may belong. At yung pangako, sabi, thou shall not kill. Thou shall not commit adultery. Huwag kayong mangangano niya, huwag kayong papatay. Thou shall not bear false witness against thy neighbor. Huwag kayong sasaksi sa hindi totoo. Ngayon, tanong, ito yung issue na unang pumasok sa atin. Dahil ba sinabi ni Jesus na siya na fulfill niya na yung law, ibig sabihin, pinawalang bisa na ba? Sinira na ba ni Jesus yung kautusan? Hindi. Sabi nga sa halip, sabi, tinupad niya, ginanap niya, isinagawa niya yung kautusan. Hindi niya ito binuwag. Hindi niya ito sinira. Hindi niya ito winasak. Ibig sabihin, dahil kung titignan natin, dahil yung 10 kautusan, kung titignan natin bakit yung Exodus 20, bakit yung 10 kautusan ay naging 2 kautusan na lamang? Ibig bang sabihin, pinawalang bisa na niya yung kautusan? Hindi. Dahil sabi sa Matthew 22 verse 37, ano sabi ron? Jesus said unto him, eto sabi niya, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Diba? Dun sa una eto yung first part ng 1 to 5 na ang sinasabi rito eto yung pag-ibig natin sa Diyos. Na dapat ang Diyos ay mamahalin natin ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito yung nasa Exodus 20, at pagdating dito sa bagong tipan, sa 1 to 5, umiksi na lamang. Pero ang context nito ay pareho, na ang ibig sabihin, ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ito yung pinakamahalagang utos na dapat ang unang mamahalin natin yung Diyos. Pangalawa, sabi, ito yung kalahati naman na 6 to 10 na sinasabi, thou shalt love thy neighbor as thyself. Kaya sinasabi, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ito yung kalahati na ibig sabihin ibigin natin yung kapwa natin kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Ito yung pangalawa Kanya ibig sabihin, ito yung unang tinupad ni Jesus yung moral law. Na yung kautusan ng Exodus 20 ay tinupad niya or sinaganap niya or inaccomplish niya dito sa Matthew 22, 37 and 39. Kanya, ibig bang sabihin, dahil hinati niya yung 10 commandments o yung 10 kautusan sa 2 kautusan, ibig bang sabihin, pinawalang bisa niya na yung kautusan? Hindi. Hindi niya ito sinira. Sa halip, ito ay tinupad niya at isinagawa niya. Kanya nga, nakikita natin, dadalawa na lang yung naroon Sabi, di ba? Narinig ninyo nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Tingnan nyo to Sino mang makamatay, sabi, ay mananagot sa hukuman. Verse 22 ng Matthew 5:21 to 22. Ngunit, ngayon sinasabi ko sa inyo, ang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ibig sabihin, kung pag-aaralan natin ng Old Testament, sabi, thou shall not kill. Pero pagdating dito sa New Testament, sinasabi niya, you have heard that it was said of them of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say,
thou fool shall be in danger of hellfire. Kanya dito, no, sinasabi, dun sa una, thou shall not kill sa Exodus. Ibig sabihin dito lang, no, parang pinapalabas lang nung una yung kill or pag-murder is physical action. Na ibig sabihin, pinatay physically, kagaya ng pagpatay ni Cain kay Abel. Pero sinasabi, no, pagdating dito sa New Testament, sabi, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid sa ayon sa 1 John 3:15. Na sinasabi doon sa Deuteronomy 5:18, sabi nung unang tipan, sabi, hindi, dito sa verse 22 sinasabi ron na kung sino man yung napupuot sa kanyang kapatid, sabi ay mananagot sa Sanhedrin. Kanya nga dito, ano yung finulfill? Doon sa Exodus 20, lumalabas na ang murder or pagpatay physical action lamang. Pero pagdating dito sa New Testament, sinasabi ni Jesus kung sino man yung napupuot sa kanyang kapatid, sabi mananagot o kung sino man yung nagagalit sa kanyang kapatid, sabi merong hatol. Kanya sinasabi ni Jesus, I did not come to abolish the law, but I came to fulfill the law. Tutusin mas pinaganda niya yung law, mas pinahigpit niya yung law. Dahil noon ang alam na pagkilang is pag pinatay yung tao, patay na. Pero dito sa New Testament, finulfill niya Dahil kung ang sinasabing fulfillment, pag sinabing fulfillment, ito yung walang makakagawa nito maliban si Jesus. Pag sinabing fulfillment, siya yung magkukomplete ng hindi natin kayang gawin. Dahil, siyempre, marami sa atin nang gigigil. Pero, ang hindi natin alam, pag napupuot pala tayo sa kapatid natin, eto'y murder na. Kanya nga tinuturo niya na from old, ang alam lang ninyo, ang pagpatay, pag pinatay niyo physically. Pero sa inyo, sabi niya, kung sino man ang galit, sino man napupuot sa kanyang kapatid, sabi niya, kinukonsider yan na murder. Mananagot yan sa hukuman. Ganon din naman sa Kwan, ganon din naman sa, sabi, thou shall not commit adultery. Doon sa Deuteronomy 5:18, sabi niya, no, nung una, sabi, nung unang tipan, sabi, huwag kayong mangangalunya. Pero, pagdating dito sa bagong tipan, dahil, sabi ko nga, sa Old Testament, halos ang utos, kung titignan natin is, saka ka lamang magkakasala pagdating sa physical action. Ito yung ibig sabihin, ginagawa mo in action. Pero pagdating ng New Testament, sabi sa Matthew 5:28, ano sabi ni Jesus? But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Antindi. Makikita natin, antindi talaga ng New Testament. Kanya nga sinasabi niya tinupad ko, hindi ko sinira. Ibig sabihin, mas dahil akala ng marami, doon lang sa action, nagkakasala. Kanya nga sabi doon sa Hebrews 13:4. Ito yung example niya Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. For God will judge the sexually immoral and adulterous. Ibig sabihin, yung moral purity ay nag-uumpisa saan? Sa isip, sa puso, at hindi lang sa physical action. Ibig sabihin ay yung ginagawang kasalanan o yung moral law sa panlabas, di ba? At yung panuntunan na dapat hindi lamang sa panlabas yung ginagawa nating adultery. Dapat sabi, hahatulan kayo sa panloob. Dapat may pagbabago. Dahil sabi nga, dahil nung Old Testament, saka lamang kinukonsider yan na adultery pag merong
commission ng adultery. Na halimbawa, ito nga yung pag-defile mo sa marriage, na ibig sabihin pag dinefile mo yung bed mo or ikaw ay nangalunya, dito lang sinasabing na mayroong pag may sexual na nangyari, ito nagiging immoral at saka adulterous. Pero tinupad ni Jesus hindi lang yun, sabi niya ang sa bagong tipan, anong finulfill niya? Sabi niya sa verse 28, Matthew 5:28, "But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." Kanya ang tindi, no? Biro mo, sa bagong tipan, titignan mo lamang ng mayroong lust. O sabihin na natin, may pagnanasa ang babae. Sabi, nag-commit ka na ng adultery sa puso Kanya, ito yung unang finulfill ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya to sinira, hindi niya to winasak. Bagkos, ito ay finulfill niya na yung moral law dapat ay hindi lang physical. Dapat, yung moral law ay mayroong pagbabago sa panloob na may pagbabago sa panloob na asal ng tao. Na sinasabi niya na dapat ang batas na tinuturo niya ngayon dito pagdating sa old, dahil karamihan nga sabi natin puro action. May physical action. Panlabas lamang ang panuntunan tungo sa pagbabago. Pero sinasabi, pagdating dito sa New Testament, sinasabi niya na dapat yung batas na yan ay hindi lang sa physical, dapat mayroong pag-ibig. Yun yung pagbabago na kanya nga sa una pa lang sinabi niya na thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Kanya maliwanag, no? Dun sa moral law, yung unang 10 commandments doon, binago niya sa 2, pero mas mahigpit at mas makatuwiran. Dahil sinasabi niya dapat hindi lamang nakikita sa aksyon, bagkus sabi nakikita sa puso, may pagbabago sa panloob na kaisipan at puso ng tao. Kanya, ito yung sinasabi niya, I did not come to abolish the law and the prophet. Ngayon, tanong, paano naman ginanap ni Jesus yung lahat ng yung law of the prophets? Kung papansinin natin, no, bakit niya sinabing hindi niya inabolish yung law of the prophet? Dahil siya yung fulfillment ng law of the prophets. Siya yung fulfillment ng lahat ng prophecy, lahat ng hula ng mga propeta, magmula sa lahat ng mga prophets, di ba? Hinulaan nila, nag-prophesy sila, di ba? Mula doon sa genealogy lalabasan niya, hanggang doon sa pagkakatawang tao niya, hanggang doon sa pagkalasap ng kamatayan, hanggang doon sa pagpako sa krus, hanggang doon sa pagtitigis ng dugo, hanggang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, hanggang pangakong tutuparin niya sa buhay na walang hanggan. Ginanap niya lahat yan at gaganapin niya. Isinagawa niya lahat yan. Kanya nga sinabi, siya yung fulfillment ng mga prophecies, ng mga prophets. Siya yung fulfillment ng law. Dahil lahat ng law, tinupad niya. Lahat ng prophecies, ginawa niya. Kanya nga kung titingnan natin, siya yung nag-fulfill ng law of the prophets. Dahil lahat ng sinulat ng mga propeta sa magkakaibang panahon, magkakaibang revelations, sabi niya, I did not come to abolish, but I fulfilled
all the prophecies of the prophets. Kanya, yun yung una. Ito yung finulfill niya na na nakapaloob sa Bible, na yung moral law. Finulfill niya to. Anong pangalawa na nakapaloob? Dahil may tatlong kategorya na nakapasok doon sa Bible regarding sa katuruan Una, yung moral law. Pangalawa, anong ginanap niya ni Jesus na finulfill niya? Yung ceremonial law at yung ritual laws. Ano ba yung ibig sabihin ng ceremonial laws? At yung religious guidelines na nilayon niya para italaga at mapanatili silang peculiar people o naiibang bansa sa mga nakapalibot sa kanila. Ito kanya, meron silang ceremonial law Ibig sabihin ang bansang Israel o yung mga Hudyo ay mayroong religious guidelines na itinalaga sa kanila na dapat ito yung panatilihin ninyo, ito yung sundin ninyo dahil kayo yung naibang bansa, naiba kayo sa mga bansang nakapalibot sa inyo. Ngayon tanong, ano ba yung binigay ni Moses na religious guidelines? Kanya nga kung pag-aaralan natin, pagdating ng ceremonial law, meron silang tinatawag na dietary restrictions. Yung dietary restrictions, ito yung mga kosher. Ano yung kosher? Yung kosher ay ito yung binilin ng Panginoon sa bansang Israel sa pamamagitan ni Moses, na kung ano yung dietary restrictions, ito yung dapat ninyong kainin. Merong clean and unclean foods. Ito yung una Kanya nga, sa bansang Israel, tinuro niya ito yung dapat ninyong kainin. Itong hindi nyo dapat kainin. Binigay yun Ngayon, tanong, ano naman yung sa New Testament? Ibig sabihin, tinuro ni Jesus na ito yung dapat kainin, ano yung fulfillment nun? Tinuro niya yung maruming kainin, clean, at saka unclean, ang fulfillment, sabi niya, pagdating ko, at kayo'y nagsasamba doon sa mga statues, sa mga grotto, at kumakain kayo ng pagkain ng baboy, at mga daga, sabi niya, hahatulan ko kayo. Ito yung mangyayari. Ito yung magiging fulfillment pa lamang. Kanya nga, yung kay Jesus meron nang na-fulfill at meron pang ma-fulfill. Ito yung tinatawag nating dietary restrictions. Ano pa? Ano pa yung ceremonial and ritual laws? Sacrifices and offering. Hain at handog. Ano sabi sa Hebrews 10 verse 8? Sabi ni Jesus sa kanyang ama sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ito yung sinasabi, Sinasabi muna niya, sabi, hindi mo kinalugdan, ang kausap dito ni Jesus yung kanyang ama Sinasabi niya, hindi mo kinalulugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, mga handog dahil sa kasalanan. Sabi niya, bagamat ito'y ihahandog ayon sa kautusan. Dahil di ba kung natatandaan niyo ng Old Testament, yung mga nauna, di ba, meron silang mga handog ayon sa kautusan. Pero pagdating sa verse 9, sabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Di ba? Nung una, yung mga saserdote, ano ginagawa nila? Maghahandog sila ng turtle doves, ng tupa, ng kambing, ng baka. Ino-offer nila yan para saan? Sabi,
sa sin offering, sa burnt offering. Hinahandog nila lahat yan eh. Dahil ito yung kautusan eh. Sabi, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Pero pagdating sa verse 9, sabi, pinalitan na yung paghahandog ng mga hayop na yan. Narito ako, sabi, pinalitan niya upang tukdin ang iyong kalooban. Sabi, inalis ng Diyos ang unang handog. Yan yung burnt offering, sin offering, peace offering. At ano sabi? Pinalitan ng handog ni Kristo. In short, si Jesus, siya na yung naging Lamb of God who take away the sin of the world. Dahil noon, maghahandog sila ng mga hayop pag may kasalanan. Pero pag namatay yung high priest, panibago na naman, handog na naman, laging handog ng handog ng handog. Pero ano sabi? Sa verse 10, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating kasalanan sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Kanya ibig sabihin, sabi, sacrifices and offering thou hast not desired, but a body thou hast binigay, sabi, thou hast offered. Kanya ibig sabihin, finulfill niya to. Old Testament, ano yung law? Ito yung law, maghandog kayo ng hayop, pag may kasalanan. Pero sabi, dahil palaging paulit-ulit lang yung paghahandog na yan, ano sabi? Yung katawan na mismo ng ating Panginoong Hesus ang inihandog niya. Kanya sabi, by the which will we are sanctified to the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Ibig sabihin, yung sin offering, burnt offering, peace offering doon sa templo ng mga hayop na inihahandog ng mga saserdote noong unang panahon ay tinupad na ng ating Panginoong Hesus. Sa anong paraan? Sa paghahandog ng kanyang katawan na minsanan at panglahatan. Nang sa ganun eto yung finulfill niya na yung offering and sacrifices na yan, tama na yan. Papalitan na lang natin. Ako na ang magiging Lamb of God. Ako na yung magiging handog once and for all. Minsanan at panglahatan. Diba? Kanya dito makikita natin, na yung kanya sinasabi niya, Christ is the fulfillment of the law. Dahil yung nasa law ng Old Testament, ay yung fulfillment, lahat ay nangyayari at pinapatupad ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Yung finulfill ni Jesus. Siya din yung nag-fulfill sa lahat ng feast celebrations. Diba? Kasi sa Old Testament, kung nabasa niyo yung buong Bible, sa aklat ng mga Deuteronomy, diba? Merong inuutos ang Panginoon May inuutos kay Moses na dapat tupdin niyo itong mga feast celebrations na to. Ano itong mga to, diba? Dito sa Spring Feast. Ano yung mga Spring Feast na to? Ito yung batas na ipinapasaganap sa bansa ng Israel. Ano yung mga feast na pinapasaganap? Kagaya ng Abib or Nisan, Passover. Diba? Ewan ko kung narinig niyo yung Passover sa iba. Yung Passover, ano sinasagisag nito? Ito yung death of Jesus. Or ito yung kamatayan ni Jesus. Nung unang panahon, hanggang ngayon ginagawa pa ng Israel, hindi nila alam na ito'y na-fulfill na. Dahil yung Passover nun, di ba? Kung natatandaan ninyo, inutos ni Jesus sa Exodus, yung pag-Exodus ng Egyptian, ng Israel, yung pag-alis nila sa Egypt. Sabi niya, magkatay kayo ng lamb. Nakakainin ninyo, di ba? May binigay siyang mga regulations doon At yung dugong yan ay ipahid nyo sa hamba ng pintuan ninyo. At kung darating yung angel of death at makikita yung dugo sa hamba ng pintuan ninyo, ano sabi niya? I will pass over you. Tatalunan ko
yung bahay ninyo dahil sa blood of the Lamb. Pero ano ang fulfillment niyan? Fulfillment niyan, si Jesus mismo eh. Yung dugo niya mismo ang itinigis niya. Yun yung tumubos sa atin. Kumbaga nung Old Testament, pag nakita yung dugo ng lamb doon sa hamba, yung angel of death, lalampasan yung bahay at hindi mamamatay. Pero ang fulfillment nitong Passover ito yung kamatayan ni Jesus. Dahil sa kamatayan niya, binubo niya yung dugo niya nang sa ganon magkaroon tayo ng kaligtasan. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ano yung ikalawang pinapaselebrate doon sa kanya? Ibig sabihin, itong Passover, fulfilled na to. Christ is the fulfillment of the law. Dahil hindi na dapat nagbibigay pa ng burnt offering, sin offering, dahil tinupad na ito ni Jesus noong Passover. Dahil yung katawan niya mismo ang naging Lamb of the Lamb at yung dugo niya siya yung naging sacrificial offering at yung dugo niya mismo ang binigay niya hindi lang sa hamba ng pintuan bagkus ito yung pinantubos niya sa atin. Kanya sinasabi natin palagi, seal us Lord Jesus with your Holy Spirit and your precious blood. Dahil yung precious blood, ito yung kabayaran ng kasalanan natin. Pangalawa, yung Feast of Unleavened Bread. Ang sinasagisag nito ay yung kamatayan ni Jesus. Ay nung siya'y nilibing, di ba? Kanya dito makikita natin na si Jesus namatay o sabihin natin nakalasap ng kamatayan, di ba? Kanya siya'y naroon sa libingan ng three nights. Ito, kasi yung unleavened bread, ito yung kasalanan At yung ito yung sinasabi natin na nung siya'y namatay, siya'y nilibing. Pangatlo, yung Feast of First Fruits. First fruit resurrection. Ito yung kanya nga lagi natin sinasabi, si Jesus ay namatay, nabuhay, at muling nabuhay. Christ is dead, Christ is risen, and Christ will come again. Dito, anong inuutos dito na fulfillment ni Jesus? Nung si Jesus ay namatay, ang pinapa-celebrate sa kanila ay Feast of First Fruit or ito yung resurrection. Ano ibig sabihin nito? Sabi doon sa John 11:25, ano fulfillment nito? I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, kung sino man yung nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ano sabi niya? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito kasi, kung titingnan natin, marami ang nag-claim na sila daw ay yung mga founder nila, sabi sila yung mga totoo. Pero kung titingnan natin, paanong magiging totoo yung founder nila kung pag-aaralan natin? Constantinople na founder ng Katoliko na patay hanggang ngayon. Si Buddha, patay hanggang ngayon. Sabi nga niya, sinisik niya yung yung truth Founder ng Iglesia ni Manalo, patay si Manalo hanggang ngayon, patay. Lahat ng founder ng Jehovah's Witnesses, patay hanggang ngayon. Pero sinasabi rito, yung first fruit na namatay sa lahat, na muling nabuhay sa mga patay, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya yung Diyos na namatay at nabuhay forever and ever. Kanya siya yung tinatawag na first fruit o siya yung resurrection and the life. Kanya kung titignan natin, ito yung fulfillment
from Old Testament, yung mga patay hanggang ngayon. Muli, saka pa lamang bubuhayin yan pagdating ng rapture at saka sa final judgment. Pero si Jesus, pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. At yung pangako sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano na nagtatalaga, na yung mga namatay ay muling mabubuhay kasama niya. Ito yung fulfillment, ito yung katuparan na hinihintay at ipufulfill ng Panginoon doon sa mga nagtatalaga ng kanilang buhay. Ito yung tinatawag nating spring feast na sabihin na natin, fulfilled na ito. Lahat ng ito'y finulfill ni Jesus. Sa itong mga Jewish festivals na ito, finulfill na lahat ni Jesus, sinakatuparan niya lahat ito. Dahil ito yung kanyang misyon na dapat ang lahat ng propesiya at lahat ng mga nasulat dapat ay mangyayari. Mangyayari at mangyayari. Dahil kanya nga sinasabi natin, Christ is the fulfillment of the law. Dahil na-fulfill na lahat. Na-fulfill yung Passover. Na-fulfill yung unleavened bread. Na-fulfill yung first fruit. Ito yung resurrection. Na-fulfill na lahat. Pero meron pang ipu-fulfill. Dahil hindi lahat ng narito sa Bible ay na-fulfill na. Hindi pa. Meron pang mga mafu-fulfill pa lang. Ito yung doon sa fall feast. Na yung naroon sa fall feast, yung na dapat na pinagdiriwang ng Israel ngayon, yung Feast of Trumpets. Ano yung Feast of Trumpets? Ito yung tinatawag na rapture, harpaso, or second coming. Dahil yung second coming, may 2 phases yan eh. Ang hindi nakakaintindi, akala nila yung rapture at saka second coming pareho. Yung rapture, ito yung dadagitin tayo ng Panginoon. 1 Thessalonians 4:16, 17. Dalawang phases kasi ito eh. Yung pagdagit at saka yung pangalawa, yung pagbabalik. Ito part pa rin ng second coming. Yung first part, ira-rapture. Yung second part, yung pagbaba. Every eye shall see him, even those who pierce him. Dito sa first part, sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16, 17, na sabi ron, in the twinkling of an eye, or yung the dead in Christ shall rise first. Yun. Kanya ito yung hindi pa ito na-fulfill. Ma-fulfill pa lamang itong Feast of Trumpets. Pangalawa, yung Day of Atonement, ito yung Judgment Day. Pagharap natin sa Panginoon. At saka pangatlo, yung Feast of Tabernacles. Ito, siguro sa mga ibang araw, ibibigay ko ito ng mas detailed. Yung Feast of Tabernacles, ito yung indwelling with God. Ito yung millennial visible reign of Jesus Christ doon sa Israel. Na ang bawat na rapture or ang bawat dinagit na nakakumit kay Jesus, nagtalaga ng buhay kay Jesus, namatay kay Jesus, pag dinagit sa heaven, doon tayo sa heaven mananahan ng 7 years. At yung mga naiwan dito, sila yung magdaranas ng kapighatian ng 7 years. And after 7 years, sabi, bababa si Jesus kasama yung mga saints. Tayo yung saints, yung tumatawag sa pangalang Jesus, bababa kasama tayo doon sa Israel at doon magkakaroon ng tinatawag na millennial reign or 1,000 visible reign of Christ. Kasama natin si Jesus ng harap-harapan. Ito yung indwelling with God. Ito mafu-fulfill pa lang. Hindi pa ito nangyayari dahil hindi pa ito nag-rapture. Pag nag-rapture, yun. Ito yung fulfillment ng tinatawag na fall feast. Kanya kung titignan natin, sabi ko nga, dito sa ceremonial at ritual law, nasunod lahat eh. Sacrifices and offering, nasunod yan. Sinunod niya, finulfill niya lahat. Mga laws, etong mga feast na of celebrations, sinunod niya lahat yan. Mga religious guidelines, sinunod niya lahat yan. Yung pagkakatawang tao na handog and offering,
Na-fulfill lahat yan. Kanya nga kung titingnan natin, sabi niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Sinunod niya yung moral law, yung 10 Commandments. Sinunod niya yung ceremonial and ritual law. Sinunod niya lahat yan. At isusunod niya at susundin yung mga hindi pa na-fulfill. Pangatlong nakapaloob doon sa Bible ay yung judicial and civil laws. At yung tinatawag na cultural regulations or ito yung sa paghatol. Ito kung paano niya hahatulan yung mga ginawa ng mga pinuno ng mga religion o religious leaders. Dahil dito, sinasabi, dahil tinuturo ng mga religious leaders na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng sariling katuwiran, sariling sikap at kabutihan at pagsunod saan? Sa Mosaic Law or Law of Moses. At yung turo ng Old Testament dapat para maligtas ka, sumunod ka doon sa Mosaic Law na gumawa ka ng mabuti, sundin mo ang lahat ng law, na yung kaligtasan mo ay sa sarili mong katuwiran, yun ang tinuturo sa atin. Kanya nga sabi doon, pero ang sabi doon sa Romans 10:4, Christ is the end of the law. Na, ibig sabihin, natupad na ni Jesus ito ginanap na ni Jesus na-fulfill na ito ni Jesus. Kanya nga sabi doon sa James 2:10 for whoever keeps the whole law and yet stumbles of just one point is guilty of breaking all of it. Ibig sabihin, dahil ang tinuturo ng Old Testament, ang kaligtasan daw sarili mong righteousness, sarili mong kagalingan, sarili mong pagsisikap, at dahil sa kabutihan mo, dahil sinunod mo yung kautusan ni Moses or yung 10 Commandments. Ang sinasabi ngayon ni Jesus, sinasabi ngayon ni Pablo sa Romans 10:14, Christ is the end of the law or Christ is the fulfillment of the law. Tinupad na niya lahat to. Ginanap niya lahat to Dahil sabi niya sa James 2:10, kung sino man yung sumusunod sa buong kautusan at meron siyang hindi nasunod na isang kautusan, sabi siya ay guilty sa lahat ng kautusan. Kanya alam ni Jesus walang makakasunod sa batas ng Law of Moses. Alam niya yun. Kanya nga sabi sa Galatians 2:16, knowing that of man is not justified by work of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For the works of the law shall no flesh be justified. Ang linaw niya. Sabi rito, alam naming ang mga tao'y pinawalang sala na dahil sa pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nananalig kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ang linaw niyan. Ang linaw niyan na sinasabi, na ang tao sabi na kanya sila pinawalang sala ay dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, hindi dahil sa law. Sabi, kanya sila naligtas ay dahil kanya sila napawalang sala dahil sa pananampalataya nila kay Kristo at hindi dahil sa paggawa o pagtalima sa kautusan. Liwanag noon. Kanya maliwanag, From Old Testament, sinasabi ng mga religious leaders, sinasabi ng mga Pariseo. Diba? Kung natatandaan niyo yung prayer ng Pariseo, o ako
nagfa-fasting, o pinipigay ko yung ikapo ko, ako mabuti, ako gumagawa. Yun ang batayan nung Old Testament eh. Pero sinasabi ngayon ni Pablo, no, hindi ka maliligtas ng mabuting gawa. O hindi ka maliligtas ng sarili mong katuwiran. Hindi ka maliligtas sa sarili mong kabaitan. Ibig sabihin, magiging matuwid ka lamang sa mata ng Diyos dahil tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. Hindi ka maliligtas dahil sa pagsunod mo sa 10 kautusan. Bagkus sabi, ang kaligtasan ay ano? Ito ay biyaya ni Jesus. Biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa mabubuting gawa. May nabasa akong comment, no, na sabi, tinuturo daw natin na yung kaligtasan dapat daw totally, absolutely, exclusively, and permanently all for Jesus. Hindi natin tinuturo yun. Ng kaligtasan dapat totally, absolutely, exclusively, permanently all for Jesus. Bakit natin ginagawa yung totally, absolutely, exclusively, and permanently all for Jesus? Ito yung commitment. Dahil tayo'y naligtas na, ito yung bunga ng ating pagtanggap ng regalo ni Jesus. Ito yung pagtanggap natin sa biyaya ni Jesus, at dahil sa pananampalataya, kanya tayo naligtas. Hindi tayo naligtas dahil, sabi nga, hindi sa work. Kanya sabi dito sa Ephesians 2:8-10 sinasabi, for by grace are you saved through faith. Sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay naligtas kayo. And that not of yourself, at hindi sa inyong mga sarili. Dahil kung sarili natin, i-claim natin, ako'y magaling, ako'y mabait, ako'y mabuti, ako'y nakakatulong. Pero sabi niya, yung kaligtasan daw, it is the gift of God. At yung regalo ng Diyos. At yung biyaya ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo. At yung kaligtasan na yan ay biyaya. Kanya nga sabi sa verse 9, not of works, lest any man should boast. Hindi dahil, sabi niya hindi dahil sa ginagawa mo nakabutihan Dahil kung lalabas na kanya ka naligtas ay dahil mabuti ka. Ano sabi? Not of works, lest any man should boast, para wala kang ipagmalaki. Hindi natin masasabi, kanya ako naligtas dahil matulungin ako, mabait ako, masunurin ako sa law, sinusunod ko lahat ng law. Sabi nga, walang nakakasunod sa law. Dahil kung pag na-stumble kasi sa isang one point of the law, sabi, walang kwenta lahat, nag-demolish lahat. Kanya nga sinasabi, yung kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kanya nga sabi kay Abraham, di ba? Abraham believed God and it was imputed to him as righteousness. Yung believe, ang salita is pistis, na ibig sabihin is sumampalataya siya, nagtalaga siya ng buhay, naniwala siya sa ating Panginoong Hesus, kanya ibinilang siyang matuwid. Hindi sinabi na siya ay magaling, mabuti, para walang maipagmalaki. Ganun din sa atin. Tandaan natin, ang kaligtasan natin, tinanggap natin si Jesus dahil sa bigay niyang regalo sa atin, hindi sa atin. Kanya sabi sa verse 10, for we are His workmanship. Tayo yung obrang maestra niya. Tayong create niya in the image of God, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Maliwanag yun mga kapatid. Na, ano pinulfill niya dito sa judicial at saka civil law. From Old Testament, ang tinuturo ng mga religious leader, kanya kayo naligtas dahil sa inyong kagalingan, self-righteousness, dahil sa inyong katuwiran. Pero sinasabi ni Jesus, kayo'y naligtas
dahil sa aking biyaya. Dahil yung grace, ang original word niyan is charis or love. Yung charis is unmerited favor. Wala tayong pinaghirapan. Yan ay binigay ng libre dahil nanampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Hindi dahil sa paulit-ulit kong sinasabi para maliwanag. Hindi tayo naligtas dahil sa ating sarili. Tayo'y naligtas dahil ito yung biyayang regalo ni Jesus sa bawat isa sa atin. Nang sa ganun, wala tayong may pagmalaki. Dahil sabi, for we are His workmanship. Tayo yung obra maestra niya na inordain niya na dapat sundin natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, bago tayo magtapos, ano ang fulfillment niyan ng buong Christ is the end of the law, saka Christ is the fulfillment of the law? Sabi sa Matthew 5:18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Kanya, ibig sabihin, maliwanag na sabi, heaven and earth shall pass away. Yan sinasabi. Till heaven and earth pass away, one jot, one title shall in no wise pass from the law. Lahat mapufulfill. Ngayon, kung babalikan natin, lahat na fulfill. Pero meron pa rin hindi na fulfill. Kanya kung babalikan natin yung topic natin. Ano ba yung topic natin? Ano sabi ni Jesus sa Matthew 5:17? Maliwanag yun eh. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Ang liwanag ng kapatid, mga kapatid, kanya ibig sabihin, eto yung sinasabi niya eh, lahat ng nasusulat sa Biblia, kudlit, tuldok, sabi, mangyayari at mangyayari. Dahil Christ is the fulfillment of the law. Amen po ba? Okay?